Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Tinabla po ni Marcos Jr. itong mga DDS, no? No, sabi ni Marcos, no? Tungkol po dito sa alok ni Marcos ng kumbagay ceasefire o usapang pangkapayapaan sa mga Duterte, no? Siyempre gusto ni Marcos ng peace talk, no, sa mga Duterte kasi sabi ni Marcos ayaw niya ng gulo. Pero yun nga po, nagbitiw po agad kasi ng kondisyon itong mga DDS, di ba? Akala nila ay lalambot po si Marcos, no? Sapagkat sinasabi ni Marcos, gusto niya talagang mag-focus sa kanyang administrasyon, sa kanyang pamamahala, di ba? Yan ang sinasabi ng kanyang administrasyon. Ngayon, ano ba yung kondisyon nila Bongo, nila Roque at ng mga DDS bago maganap iyang sinasabing reconciliation o pagkakasundo? Siyempre, ang demand po ni Bongo ay pauwiin daw muna si Mayor Diggs, si Mayor Dugong, pauwiin muna sa Pilipinas, no? Yan din yung sinasabi ni Roque, ha? Pagkatapos mong kidnapin si tatay, ngayon gusto mo usapan, di ba? Ano daw? Pauwiin daw muna si Mayor, ha? Pauwiin daw muna si Mayor, ha? Ngayon, yung po, nung in-interview po nung tinanong po si Marcos, na nasa ASEAN Summit ngayon, dyan sa Malaysia, ganito pong pagkakasabi ni Marcos, no? No. Hindi daw pwede na ang usapan ay may demand o kondisyon. So, ganun po ang pagkakasabi. Hindi pwede daw na kailangan ay ibigay muna yung gusto tsaka mag-uusap. Ay, hindi daw niya yung gagawin. Ano, di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, akala nung iba kasi, parang lumambot na si Marcos, ang administrasyon, na para bang, kumbaga gusto talaga ng makipagkasundo sa mga Duterte at lumambot na. Di ba? Pero ang tindi po nung binitawan ni Marcos. Ang gusto niya lang ay makapokus ang kanyang administrasyon, ayaw niya ng kaaway, pero hindi po pwede na may kondisyon, may demand agad ang mga gustong makipag-usap, di ba? Meow daw, sabi ni Yeoj Pimentel. Joey yan, ano? Meow ba? Sabi ni Joel Kagabhiyon, di ba? Maraming napahiya po ng mga DDS dyan, kasi ang akala nila talaga ay lalambot po ang Pangulo ng Pilipinas, no? Lalambot po si Marcos sa kanyang sa mga nangyari sa politika, especially sa mga Duterte. No, dahil inaasahan nila na yuyuko si Marcos, pero hindi po Ang sabi ni Marcos nga, ang problema niya daw masyado siyang mabait. Kailangan daw tumapang siya, no? So, anyway, natatawa lang talaga ako sa reaction po ng mga DDS sapagkat ang dinedemand nila ay pagbabalik po o pagpapauwi kay Rodrigo Duterte na tingin ko po ay wala na sa kamay ng administrasyon ni Marcos sapagkat si Duterte ay nasa jurisdiction na po ng International Criminal Court o ICC. Hawak po ng ICC ang kapalaran ni Mayor Gongdi. Di ba mga DDS? Mukhang nangangarap ng gising sila, no? Na-excite sila doon sa sinasabing reconciliation o pag-uusap na pinapanawagan po ni Marcos. Yun nga, hindi po yun mangyayari na ang katumbas niyan ay pagpapauwi sa inyong Mayor Gongdi, no? Hindi po yun mangyayari sapagkat legally speaking, mga DDS, ang may hawak po ng legal na aspeto ng mga desisyon kung uuwi o makakalaya si Duterte ay hindi naman gobyerno ng Pilipinas.
tanggapin nyo man o hindi ang masakit na katotohanan. Legally speaking, ang may hawak po ng kalayaan ni Rodrigo Mangkanor Duterte na inyong Mayor Gongdi ay ang mga hukom sa International Criminal Court o ICC. Yun po talaga yun. Pagdating sa legal na aspeto, hindi nga po nakiki-coordinate ang Pilipinas sa ICC. So, paano nyo sasabihin na pauwi ni Marcos? O, sinasabi nyo, kinidnap si Marcos. Magreklamo kayo sa ICC, di ba? O, di ba sila Roque? Ang problema, mukhang mahinang bata itong ano nyo, ha? Mahinang abugadingding tong si Koopman, ano? Mukhang laging olats po sa mga pleadings at motion niya, no? Sa ICC, no? Laging talo, ha? Lagi siyang barado po sa ICC si Koopman. So, mahina yung bata niyo, no? Ang laki-laki daw ng sahod, ha? Magkano bang sahod ni Koopman? Ni Attorney Koopman. Magandang gabi po, mga kabunyog. Mula kay Ate Suset, Jesusita Abancia, o Eric de la Cruz, kaya napukosan ni Pres Tumbong Sinapakyo, Digonyo. At Tebes, kaya panis ang didishit, kaya nabudol na naman sila. President Tumbong talaga. Anyway, yun nga, ako kasi ganito naman tayo, no? Tama naman ha, ako sinasang-ayunan ko si Ginoong Pangulo dyan, ha? Si Marcos Jr. sa sinabi niyang, kung gusto niyo ng usapan, huwag kayong magbigay agad ng kondisyones o magdedemand kayo. Na para bang kailangan, sundin muna yung gusto nyo bago tayo mag-usap ng tungkol sa mga problema, di ba? Hindi ganun, sabi ni Marcos. Umupo tayo dyan, tanungin natin, ano bang problema? Ayusin natin yung problema. Pero hindi pa pwede na nagano po agad, nagde-demand. Ano po yung nagde-demand? Yung gusto nyo, kayo agad masusunod. At ang number 1 kahilingan nyo nga, pauwiin si Tandang Kanor, na hindi nga mangyayari po yan. Mga DDS, kahit ipagturok nyo yan ng kandila, 1,000 kandila sa harap ni Kibuloy. So, kahit magdasal kayo kay Kibuloy, o anong, di ba, si Kibuloy makapangyarihan, ipaano niya, ipa-stop niya yung ICC. Pero, kahit anong gawin nyo, wala na po sa kamay ng gobyerno ang pagpapalaya kay Duterte. Iyan ay nasa kamay na ng ICC. Gets nyo po ba yun, mga kababayan kong DDS? Diba? Kaya yung demand nyo kay Marcos, wala naman siya magagawa dun eh. Bakit? Pag sinabi ba ni Marcos, palayain si Duterte, meron bang value yon sa ICC? Ang nagpo-prosecute kay Duterte sa ICC hindi naman DOJ. Hindi naman Republika ng Pilipinas. Ang prosecutor ni Duterte ay ang mga ICC prosecutor. Merong framework within sa ICC diyan sa judicial institution na yan. Within their judicial institution, meron silang framework tsaka mga mekanismo. Yung kanilang pagpa-function, di ba? Para maibigay po yung katarungan o yung hustisya. Kaya ang umuusig kay Duterte ay hindi gobyerno ng Pilipinas. Hindi nga si Boying Rimulya, hindi DOJ, hindi rin po Solicitor General. Ang prosecutor ni Duterte ay mismo ang mga ICC prosecutor. Ganun po ang kanilang judicial mechanism. Kaya walang anumang bisa ang salita o utos ng Pangulo ng Pilipinas patungkol sa kung lalaya si Duterte o hindi. Hindi po yung kontrol ng presidente. Sa ayaw at sa gusto nyo, mga DDS. Iyan ay nasa diskresyon na po ng International Criminal Court. Na kay Koopman. Si Koopman ang utusan nyo ngayon na mag-pleading, na mag-motion. Ayusin ni Koopman, galingan niya yung trabaho niya. Na ipagtanggol ang inyong Mayor Gongdi. Ang laki-laki daw ng bayad kay Koopman eh. Kaya lang laging olats. Diba? So, ang gusto lang naman ni Marcos, mabawasan ang kanyang mga kaaway. Ano ba mga pinagpuputok ng butsin nyo, mga DDS,
Nando naman ng inyong mayor, hindi naman pinababayaan sa loob ng kulungan, di ba? Oh. Nakakadalaw naman sila Sara Duterte sa kanya, meron naman siyang abogado, gumugulong yung proseso ng batas. Gumugulong yung proseso ng batas. Kaya sinasabi ni Marcos, hindi ka naman pwedeng mag-demand. Gusto mo ito, palayain, pauwiin. Hindi po pwede yon. Sabi ni Marcos, no. Kahit sabihan nyo pa siyang bangag. Di ba si Roque? Ha? Ngiwi. Sabi nyo kay Marcos, di ba? Ano? Butod. O, yan ang mga sinasayaw nila Roque, tsaka ng mga DDS sa Netherlands. Ha? Para kayong mga abnormal. Kahit asarin nyo yung Pangulo ng Pilipinas, wala sa kontrol ng Pangulo ang desisyon ng ICC. Sapagkat ang ICC ay isang distinct at separate at independent na judicial body, hiwalay sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Roque? Ha? Tago. Roque, di ba? Di ba? Butanding. Oh. Kaya nga, kahit sabihin ni Bongo, pauwiin mo muna si Mayor. Ano magagawa ni Marcos doon? Hindi naman niya pwedeng iutos yun. Hurry up, ICC, yan ang sabi ni Digong. Macho at yan sa puno. Kaya nga, tinupad lang naman ng ICC yung wish ni Digong, di ba? No. Di ba? Yan din ang hiling ng mga DDS nung araw pa nagbablog tayo. Tagal naman ng ICC na yan. Arestuin nyo na si tatay. O yan, inaresto na, di ba? Kaya, alam nyo, tama naman talaga ang Pangulo. Di ba ako, sang-ayon ako dyan kay Marcos Jr. Kung gusto nyo ng kapayapaan, mag-usap. Anong problema? Ang masama, kung si Duterte binubugbog sa loob ng kulungan o hindi pinapayagan dumalaw yung kanyang mga kapamilya o hindi binibigay yung kanyang karapatang pantao. Diba? Ibinibigay naman kay Duterte lahat ng karapatan kahit siya nakakulong. May karapatan siya sa abogado, may karapatan siya sa pangangalagang medikal, kine-check up ang kanyang kalusugan, nakakainom siya ng gamot, nadadalaw siya ng pamilya niya. Parang karaniwang preso na may karapatan din. At maswerte pa nga si Duterte, ha? Masarap dyan sa the Netherlands, di ba? Sa The Hague. Oh. Yun po yun eh. Kung sa mga ganong aspeto ay pinagkakait ang karapatan ni Duterte o ng mga pamilya niya, ayan, tsaka kayo umangal. Pero yung sinasabi nyo, kinidnap si Digonyo, sabi nyo kinidnap. Paano kinidnap? May warrant of arrest. Oh. Yan naman pwede nyo isite sa ICC. Di sabihin nyo kay Koopman, mag-motion na kinidnap yung tatay nyo. Pero yan nga po yung naresolve na ng ICC. Yung matter of jurisdiction, di ba? O yayabang kasi ng mga DDS, sabi sino ba yung nagsabing mayayabang ang mga DDS? Metriano Balbada. O, na-real talk mo ang mga DDS, Sir Kulex, Jeline Escantilla. Kaya nga, na-real talk natin yung mga yan. Kasi hindi nila matanggap. Ngayon, kahit sinabi ni Marcos na peace na tayo, peace talk na. O, sabi ni Marcos, peace. Usap tayo. Kaibigan, usap tayo. Parang si Boy Abunda. Pero wag kayong mag-demand. Wag kayong mag-utos. Wag kayong magbigay agad ng kondisyon. No. Sabi ni Marcos, hindi pwede yan. Oh, Joseph Nesterni Valdez, pero wala nang ana. Ewan ko kung nabubulol-bulol si Marcos. Sa akin naman, ang mahalaga yung sinasabi niya Di ba? Angel de la Guardia, si Robin, dala-dala ang karton na may mukha ni Digonyo. Kinakausap na ni Robin, hindi na yata kakayanin ng mga psychiatry si Robin at ang mga DD shit. Kaya nga, marami na mga parang nababaliw kayo dyan di ba? Wala ba kayong tiwala kay Attorney Koopman? O, di ba? Noli honor ang. Mukhang walang tiwala na yung mga DDS kay Attorney Koopman. At ang masakit, si Roque, hindi naman kinuhang abogado ni Duterte, di ba nila Sara? Kahit si Roque ay pinapayagan maging abogado sa ICC,
hindi po kinuha ni Sara Duterte si Roque. Bakit kaya ano? O, Eddie's Furniture. Tama dyan. Pakumbaba na nga si Marcos. Mali nyo yan sa bayan. Hindi kagustuhan ni Marcos yan. Kundi kasalanan nyo yan sa bayan. Kayo ang gumawa na ba't si Marcos ang sisisihin nyo sa kasalanan na ginawa mo. Tama naman po yun. Tayo naman, sa totoo lang, tayo naman, bago pang eleksyon, bumabatikos din tayo kay Marcos. Pero this time, ano nga bang kasalanan ni Marcos sa mga ginawang katarantaduhan ni Duterte? Yung mga sinasabing pagpatay, extrajudicial killing, at siya nakasuhan ng ICC. Di ba? Wala namang kinalaman si Marcos doon. Pinagugulong lang naman ni Marcos yung kung ano yung batas. O kagaya din ng ginagawa nila kay Kibuloy. O may nagrereklamo, may batas, may nasampang kaso, may warrant of arrest, inaresto. Hindi naman inaresto na walang warrant. Ganon din si Duterte, may warrant naman. Ganon din si Roque, may warrant, involved sa Pogo, may mga ebidensya. O, si Pogo at si Pogi. O, di ba? O, yan po si Roque. Tapos gagamitin nyo na kayo ay inaapi o politically persecuted ba? Kayo'y may political persecution sa inyo. Kila Roque, kila Duterte. Wala naman. Pinatutupad lang yung batas, di ba? Oh. Owen Santos talagang may tama sa utak mga didipwet, lalo na si Robin Ungas Padilla. Kaya nga isipin mo si Robin, pinasasahod ng taong bayan. Laki-laki ang sahod ng isang senador, ang kanyang opisina, aircon, mga assistant, mga staff niya. Lahat yan, pasahurin ng taong bayan. Oh, tignan nyo ang ginagawa, loyal kay Duterte, nandun sa Netherlands. Anong pakinabang ng bayan dyan sa ginagawa ni Robin? Siya ba'y naging senador para kay Duterte? Di ba? Kaya kapal-kapal mukha talaga yan, di ba? O Metriano Balbada. Dapat samahan ni Robin si Digong. Sinabi ni Robin sasamahan niya si Digong sa kulungan. O, di ba? Obet Sierra, George Tres Maria, forever dahag na yan si Digong, mga DDS. Sabi nila walang forever no? May forever. O, di ba? Mga DDS, wag nyo naman na abusuhin si Marcos. Gusto lang naman ni Marcos ng katahimikan sa kanyang pamamahala. Sa totoo lang, sino ba naman presidente ang gusto'y ginugulo ang kanyang administrasyon? Sabi naman ng Marcos administration, kayong mga Duterte, tapos na kayo. Tapos na kayo. Ano nyo, panahon naman ng Marcos administration, kung anong diskarte nila sa gobyerno, pabayaan nyo, wag nyong guluhin. Di ba? Yan ang sinasabi ni Marcos tayo naman, pwede mong batikusin ang administrasyon ni Marcos kung may nakikita kang mali. Hindi naman sinasabi na hindi na yan pwedeng batikusin. At yan wala nang nagagawang pagkakamali. Hindi po yun ang punto. Ang gusto lang ni Marcos talaga, wag manggulo ang mga Duterte sa kanyang administrasyon. Kaya nag-aalok na siya ng peace talk ng kapayapaan. Kaya lang, ang gusto ng mga DDS, may kondisyon, pauwiin agad si Duterte. Yan ang sabi nila Bongo, di ba? Hindi nga ganun Sabi ni Marcos, no. O, di ba? Hindi pwedeng may kondisyon, di ba? O, yun po yun mga kabunyog, mga kababayan. O, may conjugal visit pa rin ba si Tandang Kanor sa ICC detention cell? Tingin ko naman po, nakakadalaw naman yung kanyang asawa doon, si Hanilet, di ba? Tsaka yung anak niya, si Kitty Duterte, tsaka yung si Sara, di ba? O, makaskas si Arian, buhay pa pala to. Ikaw lang naman ang patay Makaskas si Arian, sino ka ba? Baka ikaw bangkay ka, di ba? Buhay pa pala to, sabi ni makaskas si Arian, di ba? Oo, buhay na buhay ang bunyog, di ba? Hindi pwedeng mamatay ang katotohanan, di ba? No, Francis Tesorero, good evening Kakulex. Kaya asang-asa ang mga DDS na lumambot na si Marcos. Pero ang katotohanan po, hindi po gano'n na nangyari. Lalong diniin, in-emphasize ni Marcos na hindi po pwedeng may kondisyon. So, in short, sinasabi ni Marcos, walang uwi-uwi.
walang uwi-uwi si Mayor Gongdi ng mga DDS. Walang uuwi. Ha? Stay put lang si Gongdi sa selda ng ICC. Di ba mga DDS, di ba? Masakit bang pakinggan nyo na nanggaling yung kay Marcos? Akala nyo kasi malambot di ba? Vicente Agustin Jr. Kaya feeling VIP kasi araw-araw ini-interview ng mainstream media, kapal ng mukha, di ba? Si Roque ba yan? Vicente Agustin Jr. Hindi ba pwedeng matanggal yan sa pagkasenado? Visit na kasi ako dyan, sabi ni Owen Santos. Sino kay Robin? Siyempre, binoto ng tao yan. Matatanggalan po yan sa 2028 kung hindi na siya iboboto ng tao. Ganun yan. Hanggat nandyan yan, senador yan, pagtsatsagaan po ng taong bayan yan. Hindi ako bumoto kay BBM at kay Digong, kay Leno ako. Pero suporta ako ngayon kay BBM sa kanyang ginagawa. Sabi ni Obet Sierra. Di ba? Tayo naman, susuporta lang naman tayo kung alam nating tama ang ginagawa. Pag mali, mali. Di ba? Kung tingin natin tama, suportahan natin. Kagaya nga na sinabi ni Marcos, kung tayo ay mag-uusap, wala munang kondisyon. Walang demand. Paano tayo mag-uusap? May demand ka agad. Gusto mo, susundin agad yung gusto mo. Ganun po ang gusto ng mga DDS. Hindi po pumapayag si Marcos doon. Sa tingin ko, tama yun. Usapan muna. Di ba? Hindi pwede yung magde-demand kayo agad. Di ba? Good evening, idol. Go, go, go. Oyads Araneta. Salamat, Oyads Araneta. Taga saan ka ba? So, maikli lang po yung ating vlog. Manolo Olarte. Basahin ko lang yung mga comment nyo. Nancy Enong. Salamat po. Okay. Eric De La Cruz. Nanonood sa atin. Daniel C. Arcamo. Good evening, Sir Kulex. Umiepekto na ang karma sa kanila. Digong, Kibuloy, Bongo, Bato de la Rosa, Roque. Makulong sila lahat dahil mayroong kasalanan sa bayan. At kahuhuli lang po na aresto si Arnie Tevez sa Timor-Leste. Ibablog din natin yan. Hindi pa ba nagsalita si Erwin Tulpong at Marculata? Wala pa yata mga statement yan. Angel de la Guardia, di ba? Bisag ako, Bisaya ako, pero Marcos ako, sabi nung isang nanonood. Hindi, parang Japanese yung sulat, Bisag ako, Bisaya ako, pero Marcos ako. From Lucena City Idol, si Oyads Araneta, So, yan lang po ang ating maikling reaction dyan. Tama po si Marcos Jr. Okay yang mag-usap tungkol sa kapayapaan, sa reconciliation, pero walang kondisyon, walang demand, at hindi dapat nasasakripisyo ang katarungan. Ang rule of law, ang batas. Hindi yan pwedeng isakripisyo alang-alang lamang sa magkakasundo sila. Di ba? Kaya tama si Marcos doon. Ang batas-batas, ang proseso-proseso. Pero kung naghahangad siya ng kapayapaan, kaayusan, sang-ayon tayo doon. Pero dapat yung kapayapaan na nakabatay sa katarungan. No peace without justice. No peace, no justice. No justice, no peace. Ganun lang po yun, Kung walang katarungan, walang kapayapaan. Di ba? Quilan Torres, correct. If you know you are guilty, make all kind of denials trying to play clean. But Filipinos are smart enough. No one wants to sacrifice. Again, BBM, come to the rescue. Di ba? Sabi ni Quilan Torres, mabuhay po kayo, Sir Kulex, Daniel Arcamo, salamat. Manding Quintana, baka mauna ka pa. Sabi ni Manding Quintana doon sa isang DDS na yan, Hayaan na natin yung mga, yan, Angelito Andres, tuloy ang laban. Kabunyog natin mula sa Taytay Rizal, Angelito Andres. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Jimmy Brosas, ikulong din yan si Robin. Siguro sangkot yan sa mga karumal-dumal na ginawa ni Digong, sabi ni Jimmy Brosas. So, ang Abeliegas, teka. Ryan De Vera, nako ang ingay mo. Kung maingay ako, di lumayas ka sa vlog ko. Doon ka sa tahimik. Loko-loko tong DDS na to, Maingay daw tayo. Natural, vlog ko to Ricky D. Santisteban, good evening, Sir Kulex. Uwi po
digong dito sa pinaka baka isang malamig na bangkay na. Ako, di ko hinahangad yan, ha? Yang siya'y maging malamig na bangkay. O, ayaw ko yan. Diyos lang nakakaalam niyan ang buhay ng tao. Ang sa akin lang po ay dumaan sa proseso ang lahat. Si Duterte, yung kanyang kaso, dumaan sa proseso, litisin po siya ng hukuman ng ICC at hatulan siya batay sa ebidensya at katotohanan. Hayaan natin gumulong ang batas. Di ako naghahangad na magkasakit ang isang tao, mamatay si Duterte. Hindi po tayo gano'n. Dahil Diyos lang nakakaalam niya na kung siya'y magiging malamig na bangkay. Diba? Lahat naman ng tao mamamatay, pero hindi po natin hinahangad yan. Ang hinahangad lang lamang natin ay katarungan. Managot ang dapat managot. Diba? Kabunyog Ricky D. Santisteban. Andy Jaime, good evening idol from Roa City, Capiz. Salamat Andy Jaime, at shout out sa mga mga kabunyog natin dyan sa Rojas City, Capiz. Diba? Leticia Samalca, good evening ka BBM. Maraming BBM dito, pero kami naman po, hindi kami maka-Marcos, hindi kami maka-Duterte, hindi kami maka-Aquino, maka-Robredo. Kami po ay makabayan. Ibig sabihin ng makabayan, ang bunyog po, minamahal ang bayan, hindi politiko. Kung tama, ipaglaban natin yan. Kung mali, labanan. Kahit sino ang masagasaan. Ganun po lagi ang bunyog. Rodel Dakis, okay sir, ok tayo kung mawala na silang mga walang alam, sabi ni Rodel Dakis. Di ba? Escarda Jerome, nanalo ba ang Doble Leopoldo ng Pandibulacan. Doble Leopoldo, kamusta po kayo dyan, ha? Kabunyog Doble Leopoldo. Nawawala ang inyong Janet, Berting Madarang Criste Sr. Hiling ng mga abusado at kapalbuks. Parang masyadong interesado. Marcos sa reconciliation, ano ba sila kahit ayaw nila? Ano ang mawala kay Marcos? Marami pang darating na kaso sa kanila at mananatiling presidente pa rin si BBM, sabi ni Berting Madarang Criste Sr. Kaya nga po yun. Tama naman si Marcos doon. Walang kondisyon. Hindi pwedeng kayo nagbibigay ng kondisyon o ng demand na pauuwiin si Duterte bago makikipag-usap ng tungkol sa kapayapaan o pag-aayos. Hindi pwede yun. Ang gusto ni Marcos, yung sincerity na tapat kayong mga DDS na makipag-usap. Hindi dahil gusto nyong iligtas si Duterte sa ICC. No. Sang-ayon tayo kay Marcos doon, ha? Sang-ayon tayo doon. Di ba? Okay lang, God bless po, Doble Leopoldo. Oo nga, At mag-organize pa rin tayo dyan sa Pandibulacan. Kaya tayo nila Kabunyog Portia Mercado, Ate Portia Mercado ng Pandibulacan. Magsasama-sama tayo dyan, Kabunyog Doble Leopoldo ng Pandibulacan. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.